Good morning mga kalaro. At narito na naman tayo para maglaro tayo ng pangtanghalian. Ang pananghalian natin ngayon ay dinuguan na baboy. Pero style Bicol ito kasi Bicolano ako. Kasi niluluto ko, pambahay lang naman, pang-amin. Kaya style Bicol ito. Ngayon, ang lutong style Bicol ito ganito. Ang totoong pandinuguan talaga, original na ginagawa dinuguan, ay laman loob. Dahil dito sa mga kasama ko sa bahay, hindi sila kumakain ng mga laman loob. Kaya laman, yan, ito laman, hiniwa-hiwa ko naman. Tsaka may kaunting taba. Nilalakyan ko lang yung taba kasi hindi sila kumakain ng taba. Tapos mayroon akong, sa laman loob, atay lang ang kinakain nila. Ito, may nakamarinate akong atay. Sinisipirit ko ito, dinidip fried ko itong parang style stick ang niluto bago ko itopping sa dinuguan. Ito naman yung ating mga panangkap ng dinuguan. Bawang, sibuyas, luya, celery, at hindi nawawala lagi ang lemongrass, tanglad. Ayan. Sa halip na suka, ang sa akin ginagamit ay calamansi juice. Ayan. Kasi may gata pa ito. May gata. Yan ang style ng Bicol, may gata. Ngayon, ito yung ating gata. Kakang gata. Kaya hindi nawawala ito sa lutong Bicolano ang gata. Yan. Ito ang dugo. Madami nga naibigay sa akin na dugo. Kailang kung mas marami atang tubig. Kaya sasalain ko pa rin ito. Ngayon, punta na tayo sa kusina. Ito mga panangkap. Magic sarap, black pepper. Yan ang ninawawala sa ating mga panangkap. Okay, punta na tayo sa kusina. Ngayon, gigisa na natin. Una natin lagay ay bawang. Ayan. Ang dinuguan Tagalog, ang pagkakaiba sa Bicol ay ang kanila sa halip na kalamansi, suka. Tapos lutang na lutang ang lasa ng suka. Kailangan maasim. Yun ang dinuguang Tagalog. Sa amin naman, ang pagkakaiba ng dinuguang Bicol, kalamansi na lumulutang ng kaunti, hindi ang ano ng nyog, gata ng nyog. Lumulutang ng kaunti yung lasa ng kalamansi at saka ano ng nyog. Ito, yung ating pagsamasamahin na natin ito ng isa, sibuyas, celery. Ayan. Habang sinasagkot siya natin itong ating baboy sa mga panangkap para lumambot. Pero kuha ito sa 20 to 25 minutes.
Sa laman loob kasi kaya hindi nila ano, yung mga anak ko hindi kumakain ng laman loob kasi alam nila doon ang gagaling ang dumi ng baboy sa bituka kaya hindi sila mahilig magkakain ng dinuguan. Maliban lang 'pag ako nagluto, lulutuin ko ay puro laman. Pero sa totoong original na dinuguan ay laman loob. Ito, lagay na natin yung baboy. Lagyan natin ng kaunting asin. Kontrol lang tayo sa ano, mahirap nang umalat. Isang kutsarang asin lang. Lagyan natin ng black pepper. Laurel, nilagyan na natin ng dahon ng laurel. Ayan. Habang pinapalambot natin, ay i-deep fry naman natin itong atay. Kung gusto nyo malapot na malapot ang dinuguan nyo, pwede nyo haluan ito ng kalabasa. Yung kalabasang magarbo na nadudurog. Ayan. Masarap ang dinuga na may kalabasa. Pero ito, wala akong makita magandang kalabasa kanina, kaya hindi ako bumili. Kasi yung style ko niyan, para malapot na malapot sa sabaw, hindi ka gagamit ng cornstarch. Kasi pag ginamitan mo rin ng cornstarch, ibang lasa ng cornstarch sa dinuguan. Mas maganda kalabasa ay pampalapot. Ayan. Excuse me. Excuse me. Ah, ambol-ambol kasi. Sipon. Ambol-ambol sipon ang kinalabasan. Ito, ang dami masyado ng dugo. Titingnan ko, babawasan ko, palagay ko tubig lang ito. Hindi, gano'n sa palengke. Pag bumili ka ng dugo sa palengke, kala mo maraming marami. Pero ang dugo kakaunti, tubig lang naman. Ayun, ang daming tubig nga. Oh, kalahating karsirola. Oh, ito lang ang dugo, oh, buo. Masyadong marami. Ah, nilalamas ko lang ito para madurog yung dugo kasi pangit naman buo-buo yung dugo. Kaya gagawin mo pag nakabili ka ng dugo, buo-buo, lamasin mo para pag nasa salaan, makukuha mo buo-buo. Pero pag kasama yung tubig yan sa palengke, wala. Hindi mo madudurog pag nilagay mo kagad. Pag,
halo mo buo yung dugo. Ayan, nasasangkot na lang. Ilagay natin yung tanglad para lalong mabango. Lemongrass. Ayan. Nadurog na yung dugo. Tumulo yung dugo. Sisunod natin pag deep fried ng nagmamantika na. Ayan, ilalagay na natin yung dugo at natuyo na. Nasangkot na yung ating baboy. Ayan, tuyo na. Ginisan natin siya pero wala na. Natuyo na siya. Naubos. Natuyo na yung katas niya kaya ilalagay na natin yung dugo. Ayan. Ngayon, yung ating dugo, pag nilagay mo ng ganyan, hindi mo na siya pwedeng tigilan ng halo. Ayan. Lalagay natin itong sili. Bago pag kumulo na at parang style ay makikita mo ng luto na at saka mo ilalagay ngayon ang gata. Isang kulo lang nito, luto na yan. Hindi mo pwedeng bitawan ng dinuguan na hindi mo hahaluin. Mamumuo. Pangit ang kalalabasan. Kaya dapat lagi mong hinahalo hanggang sa kumulo. Ito naman ngayon, mainit na yung ating kawali. I-deep fry natin itong atay. Ayan. Ayan. Para yung lasa, pagka mamarinate, hindi nawala. Itatap na lang natin dito pagkaluto ng dinuguan. Ganun ang style ko sa atay. Kahit sa minudo, ganun din ginagawa ko style sa atay. Hindi ko sinasamang antimano hiwain sa sinasama. Minamarinate ko sa kalamansi o kaya limon. At saka i-deep fried kong ganito. Sarap ang lasa.
Yung kalamansi, sinasala natin, kinukuha natin yung buto at dito na natin nalagyan ng kaunting cornstarch na may halong breadcrumbs para ang lapot niya ay hindi malapsa. Pag purong cornstarch, malapsa ang pagkakaluto. Pampalapot, okay lang itong breadcrumbs para hindi malapsa. Haluan mo yung cornstarch mo. Ayan, haluan ko ng cornstarch. Haluan mo ng breadcrumbs. Ayan. Ito yung ating atay. O, tingnan na, deep-fried na. O. Ayan. Malasa yan, luto na. At saka ako itataping. Ayan, kumukulo-kulo na, lalagay na natin yung kakanggata. Ayan. Ito yung ating kakanggata. Ayan. At ilalagay na natin yung calamansi juice na mayroon kaunting cornstarch at breadcrumbs para lumapot. Nahantay na lang natin kumulo. At halos kumpleto na. Ilagyan na natin ng magic sarap. Antay na lang natin kumulo. Pagkulo nito, open ito. Kasi nasangkot siya na natin na hanggang sa natuyo yung baboy. Kaya yung baboy luto na. Ito na lang isang kulo. Malapot na siya. Malapot na. Ganun lang ang trabaho ng dinuguan mo. Trabaho talagang kailangan haluin mo hanggang sa kumulo. Kapag pinabayaan mo yung buo-buo, bukod sa buo-buo, didikit pa kasi malapot na. Didikit sa ilalim, masusunog.
Ayan na, kumukulo na. At saka natin itatapping natin itong atay. Ayan. Ito kahit na hindi mo pa sinama, kainin mo. Timplado na yan. Pasang lasa. Nga, tikman natin kung tama na ang asin. Marami kasi masyado. Kulang isang kutsarang asin. Kalahati pa. Pangit kasi sa may gata, matabang. Matamis ang labas nun. Okay na. Ayan, kumulo na. Okay, punta na tayo sa dining. Luto na yung ating dinuguan. Ay, ito na. Ito na ang ating finished product ng ating dinuguan. Ayan. Suwabing-suwabe ang lapot. Oh. Yun lang. Sili. Kasi hindi ako pwedeng magsili. Alam mo naman mga Bicolano, sili na lang ang kulang. Hindi ako nagsili kasi bawal sa akin. Ayos na ayos sa kanin ito. Lapot. Oh. Puto dapat katapat. Hindi pala kalimutan ko bumili ng puto. Alam mo naman, yan ang partner ng dinuguan lagi. Puto at dinuguan. Ayan. Okay. Nakaraos na naman tayo ng isang araw. Sa aking mga taga-subaybay dyan, ito, ang dinuguang Bicol. Aalisin lang natin yung gata, dinuguang Tagalog. Ang ipapalit natin sa gata ay suka. Yun. Tagalog yun. Okay, maraming salamat ulit sa inyo. Sa aking mga manunod dyan, huwag natin kalimutan pindutin ang subscribe button at like. Maraming salamat muli sa inyo. Okay, bye.